rightly dividing the scriptures. Again, ano nga ba ang ibig sabihin ng rightly dividing the scriptures? Ayon sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, study to show thyself approved unto God by rightly dividing the word of truth. Maliwanag sa verse na yan na we should study the word of God by rightly dividing the word of truth. Ang rightly dividing the scriptures ay inaalam mo muna ang isang talata sa Biblia kung sino ba ang sumulat o sino ang nagsasalita. Para kanino ba sinulat o sino ang kausap. Anong panahon ba ito sinulat? Ito ba ay para sa mga Hudyo, para sa mga sinaunang Kristiyano, o para sa ating mga Hentil? Yan po ang basic practices kung magbabasa po tayo ng Biblia. Lalo na kung isyong binabasa natin sa Biblia ay tungkol sa salvation. Kapag salvation ang issue, dapat nating gamitan ng rightly dividing the scriptures. Kasi kapag hindi po tayo marunong mag-divide ng scriptures, maling gospel ang may tuturo natin. At kapag maling gospel ang naituro natin, hindi lang tayo mapapahamak sa impyerno, kundi yung mga nakikinig sa atin. Yan ang dahilan kung bakit maraming mga nagtuturo ng Biblia sa iba't ibang religion ngayon ang nagkakandamali-mali ng turo dahil hindi sila marunong mag-divide ng scriptures. At yan ang dahilan kung bakit laganap ang false gospel sa panahon natin ngayon. Kaya dapat maging malinaw muna sa atin ano ba ang basihan ng ating kaligtasan. Para masagot natin ang tanong na sino ba ang mararapture at sino yung maiiwan sa rapture. Kaya ang subject ng salvation ay ating magiging sentro ng usapin natin ngayon. Dahil ang mararapture ay yung mga taong naligtas. Kaya sa content na ito ay mag-aaral muna tayo ng doctrine of salvation. Well, marami nagtuturo ngayon na halos lahat ng religion na para maligtas ka daw, meron ka daw dapat gawin. At meron din naman nagtuturo na wala kang gagawin kundi faith lamang. So ano ba talaga ang tunay na kaligtasan? May gagawin o walang gagawin? Gaya ng sinabi ko sa part 2 at part 3, iba ang kaligtasan para sa mga Hudyo, iba ang para sa mga Hentil. Iba ang orasan para sa mga Hudyo, at iba ang orasan para sa mga Hentil. Ang tawag dito ay dispensational theory. Kung i-google mo ang salitang dispensation, ang meaning nito ay exemption from a rule or a system of order. Gaano ba ka-biblical ang dispensational theory? Sabi sa Hebreo chapter 1 verse 1, ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Maliwanag sa verse na yan na ang Diyos ay nangusap sa iba't ibang panahon sa pamamagitan daw ng iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Yan ang tinatawag na dispensation. Iba-iba ang rules, iba't iba ang paraan. Kaya malinaw na ang dispensation ay sobrang biblical, na may kanya-kanya palang panahon ang pangungusap ang Diyos na merong iba't ibang panahon kung papaano maligtas. Ngayon balik tayo sa rightly dividing the scriptures. Ang rightly dividing the scriptures ay biblical at matalinong pag-aaral ng Biblia. Kaya po maraming ligaw dahil karamihan sa mga nagtuturo ngayon, they are not properly divide the scriptures. Basta dampot ang verse, masabi lang na marami silang alam na verse o kaya masabi lang na nasa Bible ang pinagtuturo nila. Kaya hindi po sapat na marami tayong alam na verse sa Bible. Dapat yung Bible na verse na alam natin ay alam natin kung saan dapat ilulugar by rightly dividing the word of truth. Kaya ang gagawin natin sa pag-aaral na ito ay hindi yung ginagawa ng karamihan. Ito ay ang rightly dividing the biblical dispensations. So ano nga ba ang rightly dividing the biblical dispensation? Una, ayon sa binasa natin kanina sa 2 Timothy chapter 2:15, na ang rightly dividing the word of truth ay biblical. Pangalawa, ayon sa binasa natin kanina sa Hebreo chapter 1 verse 1, na ang dispensations din ay biblical. Kaya ang rightly dividing the biblical dispensations ay biblical.
Dinidivide natin ang mga panahon ng pagkilos ng Diyos para sa kaligtasan ng mga specific na grupo ng tao sa Biblia sa iba't ibang panahon. Dahil meron 3 grupo ng mga tao sa Biblia. Ang sabi sa 1 Corinthians chapter 10 verse 32, "Give none offense neither to the Jews, nor to the Gentiles, nor to the church of God." Ayon sa verse na yan, merong 3 specific na grupo ng mga tao na dapat nating i-consider. Mga Hudyo, mga Hentil, mga Kristiyano. Ang mga Hudyo ay mga mamamayan sa Israel. Ang mga Hentil ay mga tao na hindi Hudyo. Kaya kapag hindi ka Hudyo, ikaw ay Hentil. Ang mga Kristiyano naman ay mga mananampalataya kay Kristo. Mapa-Hudyo, mapa-Hentil, kapag ikaw ay mananampalataya na kay Kristo, ikaw na ay kabilang sa mga mananampalataya o Kristiyano. Kaya nang sinabi ko sa part 2, iba ang plano ng Diyos sa mga Hudyo at iba ang plano ng Diyos sa ating mga Hentil. At ito'y lalong magiging malinaw kung naunawaan natin na may dispensation sa Bible. May kanya-kanyang panahon para sa kaligtasan ng grupo ng mga tao between Jews and Gentiles. Kaya ngayon, i-apply natin ang rightly dividing the scriptures ayon sa dispensation o bawat panahon. Una, sinabi ng Biblia na mayroon 2 dispensation hanggang sa kapanahonan ng mga apostol. Ang sabi ng Biblia, bago dumating ang panahon ng pananampalataya, tayo ikinulong ng kautusan hanggang sa ang pananampalatayang ito kay Kristo ay mahayag. Sa verse na yan, mayroong 2 dispensation. Panahon ng law at panahon ng grace. Kapag law, more on works. Kapag grace, more on faith. Ngayon, bakit ko nasabi na ang issue dyan ay tungkol sa kaligtasan? Dahil ang sagot ay kung aatras tayo ng verse 22. Dahil bago mag-verse 23, merong verse 22. Ang sabi sa chapter 3 verse 22 ng Galatia, "Ngunit ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay alipin ng kasalanan, kaya't ang pinangako ng Diyos ay matatanggap sa pamamagitan ng pananalig kay Jesucristo na ibibigay sa lahat ng sumasampalataya." Ayon sa verse na yan, sa panahon ng dispensation ng faith, mapapawalang sala ka pala sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo na nagbibigay sa lahat ng mga sumasampalataya. Ang pagpapawalang sala ay nagbubunga ng kaligtasan. Kaya ang linaw-linaw sa Galatia 3:23 ay tungkol sa dispensation o mga panahon ng paraan ng kaligtasan. Ayon kay Apostol Pablo dito sa Galatia 3:23 ay may panahon ng pagsunod sa kautusan para maligtas, which is doon daw sila nabilanggo para maligtas. At may panahon naman ng pananampalataya kay Kristo para maligtas. Kaya sa sketch natin, nahatiin natin ang dispensation ng law at ang dispensation ng grace. Ang dispensation ng law ay Old Testament age. Ito ay natapos sa panahon ng pagkamatay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. At ayon naman sa napag-aralan natin sa part 2 na ang dispensation ng grace ay church age. At ayon din sa part 3, after ng church age, dito mangyayari ang rapture. At after ng rapture ng church age, dito papasok ang tribulation age. At naipaliwanag natin ito by rightly dividing the scriptures na nabanggit ko sa part 3. Kaya merong 3 dispensation na dapat natin maunawaan. Salvation under the law, salvation by grace, at salvation by performance. Sa 3 dispensation na yan, aalamin natin verse by verse kung anong biblical dispensation ba ito? Sino ba ang sinugo sa dispensation na ito? Para kanino ba ang dispensation na ito? Anong paraan ng Diyos para maligtas? Anong response naman ng tao para maligtas? Yan po ang paraan natin para ma-divide natin ang scriptures. Una, ang salvation under the law. Ngayon, i-apply natin ang 4 na katanungan na anong biblical dispensation ba ito? So, ito ay dispensation ng Old Testament. Sino ba ang sinugo sa dispensation na ito? Si Moses. Para kanino ba ang dispensation na ito? Ito ay exclusive lang sa mga Hudyo. Anong paraan ng Diyos para maligtas? Sa pamamagitan ng law o kautusan. Anong response ng tao para maligtas? Kailangan sundin ng kautusan ng Diyos o by works.
Ayon sa Biblia sa John 1:17, "For the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ." So maliwanag sa dispensational verse na yan na ang kautusan ay binigay kay Moses at ang panahon naman ng biyaya ay nagsimula sa panahon ng pagkatapos ipako sa krus ng ating Panginoong Hesus. Kaya tama ang sketch natin na natapos ang law sa panahon ng pagpako sa ating Panginoong Hesus. Kaya kung mapapansin nyo ang mga books sa Old Testament, napakahalaga yung sumusunod ka sa Diyos. Mahalaga yung performance mo bilang Hudyo. Dahil ang kautusan ay para lang po sa mga Hudyo. Ang Old Testament ay hindi po para sa ating mga Hintil, kundi ito ay para sa mga Hudyo. Kaya kapag sinabing the law sa Bible, it refers several things. Number 1, the law refers to the 10 Commandments. Ang tawag dito ay moral law. Kaya kapag nabasa nyo the law, maaaring ang tinutukoy po niyan ay 10 Commandments. Pwede din ang tinutukoy po niyan ay ceremonial laws. Ito po yung mga laws na nag-govern po sa mga ceremonies and practices ng Israel. Kaya ito ay exclusive lang po para sa mga Hudyo. Ang animal sacrifices ay pangunahing practices para matakpan ang kanilang kasalanan sa loob ng isang taon. Kaya sa tuwing nagkakasala sila, kailangan nila magpatay ng kordero para matakpan ang kanilang kasalanan. Paraan na maaring ito ang kanilang kaligtasan. Ngayon, dumating si Jesus Christ. Ang tanong, para kanino ba siya sinugo? Para ba sa bansang Israel o para sa ating mga hentil? Ang sabi sa Mateo chapter 15 verse 24, sumagot si Jesus, "Sa mga naliligaw na tupa ng sambayanan ng Israel lamang ako sinugo." Ang linaw sa verse na yan sa bibig mismo ng ating Panginoong Jesus na sinugo lamang siya sa bansang Israel o sa mga Hudyo at hindi sa mga hentil. Kaya yung ministry ni Jesus Christ na magpagaling ng may sakit, magpalayas ng demonyo at maghimala ay para sa mga Hudyo. Nung dumating si Jesus Christ, hindi niya inabolish ang law, kundi tinupad niya ang kautusan. Kung babasahin natin maigi, Mateo 5:17, huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. Maliwanag na ang ating Panginoong Hesus ay nagpailalim din sa kautusan ni Moses at hindi niya pinawalang bisa ang kautusan para sa mga Hudyo bago siya mamatay sa krus. Kaya ang mga tinuturo ni Jesus ay tungkol pa rin sa kautusan. Kautusan para sa mga Hudyo. Kaya kung babasahin niyo ang Mateo, Marcos, Lucas at Juan, lahat ng pinapangaral niya ay laging konektado sa kautusan. Dahil ang kausap niya ay mga Hudyo na under the law, hindi tayo mga hentil. Kung babasahin niyo mula Mateo chapter 5 hanggang dulo ng chapter 7, pinaliwanag lang niya ang kahulugan ng kautusan. Kautusan para sa mga Hudyo. Pinapaliwanag lang niya ang ibig sabihin ng mga kautusan. Dahil siya ay sinugo at nagministry lang sa mga Hudyo na nasa ilalim ng kautusan. Halimbawa, ano ba ang paraan ng kaligtasan sa mga Hudyong under the law? Well, since Jesus lives under the law, minsan may nagtanong kay Jesus kung paano ba maligtas. At ito ay mababasa natin sa Mateo chapter 19 verse 16 to 19. May isang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, "Guro, ano po bang kabutihan ang dapat kong gawin upang makamtam ko ang buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lang ang mabuti. Ngunit kung nais mong magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang kautusan ng Diyos." "Alin sa mga iyon?" tanong niya. Sumagot si Jesus, "Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan. Igalang mo ang iyong ama at ina at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili." Magtataka kayo sa verse na yan, bakit ang kaligtasan ni Jesus ay pagsunod sa kautusan at hindi sa pananampalataya lamang sa Kanya? Well, if you rightly divide the dispensation period, alam naman natin na si Jesus ay sinugo sa mga Hudyo. Dahil tinawag siya sa mga Hudyo. Natural lang na ang ituro niya ay tungkol sa law dahil ang mga Hudyo ay sa oras na ito ay under the law. At sa oras na ito ay hindi pa napapako si Kristo kaya si Jesus ay nabubuhay under the law. Ang Biblia po ay napakalinaw dito. Ayon sa Galatians chapter 4 verse 4 to 5,
Ngunit nang sumapit ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon tayo maibilang sa mga anak ng Diyos. Sobrang linaw ng Biblia na si Jesus ay isinugo ng Diyos, sinilang siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. So you don't have to be a genius para maintindihan natin ang verse na yan, na si Kristo ay nabuhay under the law para palayain ang mga under the law, which is yung mga Hudyo. Kaya hindi talaga applicable na i-apply nating mga hentil yung mga tinuturo ni Jesus Christ na sumusunod sa 10 utos dahil hindi tayo mga Hudyo. Kaya hindi tayo Hudyo para sumunod sa kautusan para maligtas. Kaya mahalaga na dapat we carefully divide the scriptures. Maraming pastor na nagtuturo ngayon na sumunod daw tayo sa kautusan. Ang mga pastor na ito hindi nila alam ang division ng Bible. Hindi sila marunong ng rightly dividing the scriptures. Ang kaligtasan natin ay sinabi ni Apostol Pablo, which is pag-uusapan natin maya-maya lamang. Gayon din ang mga alagad. Ang tanong, para saan ba sila sinugo? Para ba sila sa mga Hudyo o para sa mga hentil? Basa, Mateo 10:5-6. Ang 12 ito ay sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan, huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hentil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Salip, hanapin ninyo ang nawawalang tupa ng sambayanan ng Israel. Maliwanag ulit sa bibig ng ating Panginoong Hesus mismo na ang 12 alagad kasama si Pedro, Juan at Santiago ay sinugo din para sa mga Hudyo. Kaya yung mga librong John, 1 John, 2 John, 3 John, 1 Peter, 2 Peter at James, ang mga ito ay sinulat sa mga Kristiyanong Hudyo. Dahil sila Pedro, Juan at Santiago ay sinugo sa mga Hudyo hanggang early churches. Ngayon, anong gospel ba ang kanilang pinapangaral? Ipagpatuloy natin sa verse 7. Humayo kayo't ipangaral na malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Ang gospel na pinapangaral ni Jesus at mga alagad ay tungkol sa kingdom of heaven ay umuugnay sa paghahari ni Kristo dito sa lupa after 7 years of tribulation. At ito'y pinapangaral sa mga Hudyo. Kaya hindi niyo ba napapansin na sa tuwing nangangaral si Jesus, lagi niyang sinasabi na ang kaharian ng Diyos ay katulad ng ganito, ang kaharian ng Diyos ay katulad ng ganire. Dahil ang kausap ni Jesus dito ay mga Hudyo, kaya tungkol sa paghahari niya ang pinapangaral niya. Dahil ang gospel of God's kingdom ay pinapangaral sa mga Hudyo. Kaya ang dispensation ng Old Testament ay natapos nang mapako si Kristo sa krus ng Kalbaryo at dito papasok ang New Testament. Katunayan, bago mamatay si Kristo sa upper room ng huling hapunan, nabanggit na niya ang bagong tipan. Ang sabi sa Mateo 26 verse 27 to 28. Pagkatapos dumampot siya ng kopa, nagpasalamat sa Diyos at binigay iyon sa kanila. Sinabi niya, minom kayo ng lahat ng ito sapagkat ito ang aking dugo. Pinapagtibay nito ang bagong tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay mabubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Sa verse na yan, bago mamatay si Jesus, sinabi na niya na dadanak ng dugo ang kanyang katawan sa krus ng Kalbaryo bilang bagong tipan. So ano ba ang bagong tipan? Kasi sa lumang tipan, para mabayaran ang kasalanan mo, kailangan mong magpatay ng tupa. At ang dugo nito ay mapapatawad sa kasalanan mo sa loob ng 1 taon. Yan ang lumang tipan. Pero sa bagong tipan ay imbis na tupa o kambing ang inalay para sa kasalanan ng tao, si Kristo na mismo ang inalay sa krus. Para kapag tumigis ang kanyang dugo sa krus, ang sino mang manampalataya sa kanya ay mapapatawad sa lahat ng kanyang mga kasalanan na magre-resulta ng matatag na kaligtasan forever. Kaya nga sinabi sa John chapter 1 verse 29 na si Jesus ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Yan ang mensahe ng bagong tipan. Ngayon, dito na tayo papasok sa ikalawang dispensation. Salvation by grace. Ngayon, i-apply natin ang 4 na katanungan na anong biblical dispensation ba ito? Ito ay church age. Sino ba ang sinugo sa dispensation na ito? Si Apostol Pablo.
Para kanino ba ang dispensation na ito? Ito ay para sa ating mga hentil. Anong paraan ng Diyos para maligtas? Sa pamamagitan ng biyaya lamang or grace. So anong response ng tao para maligtas? Manampalataya lamang sa tinapos na gawa ni Kristo. So isa-isay natin yan. Ang dispensation na ito ay church age. At ang early church age ay mababasa natin sa Book of Acts. Ang Book of Acts is a book of transition. Dahil ang doctrine of salvation sa church age ay may transition mula sa mga Hudyo patungo sa mga hentil. Mula kay Apostol Pedro patungo kay Apostol Pablo. May pagkakaiba ang sinabi ni Apostol Pedro sa mga tinuturo ni Apostol Pablo. At ito'y mababasa natin sa Book of Acts. Ang sabi ni Apostol Pablo sa Galatia chapter 2 verse 7, sa halip, kinilala nila akong pinili ng Diyos upang mangaral ng magandang balita sa mga hentil, tulad ni Pedro na pinili naman upang mangaral ng magandang balita sa mga Hudyo. So ang linaw-linaw ng Biblia during church age na may dalawang apostol na tinawag ng mabuting balita o gospel. Si Pablo na para sa ating mga hentil at si Pedro naman para mangaral ng magandang balita para sa mga Hudyo. Ang tanong, ano ba ang content ng gospel ng dalawang apostol? Ano ba ang mensahe ng dalawang apostol regarding sa pagkamatay ni Jesus sa krus bilang bagong tipan? Ngayon, simulan natin kay Apostol Pedro. Nakarecord sa Bible na si Apostol Pedro ay nangaral ng mabuting balita o gospel sa unang taon ng early church. Ito ay sermon ni Apostol Pedro sa first part ng Book of Acts. Ito ay nangyari nung araw ng Pentecostes nung pinagkalob sa kanila ang banal na Espiritu Santo. By proper hermeneutics, analyze natin yung sermon ni Pedro noong Pentecost. Ito ay mababasa natin sa Acts chapter 2 verse 14 to 40. Simulan natin sa verse 14. Tumayo si Pedro at ang 11 apostol at nagsalita ng malakas, mga kababayan at mga naninirahan sa Jerusalem. Pakinggan ninyong mabuti ang aking sasabihin. So sa sermon ni Pedro, sinong kausap niya? Sabi niya, mga kababayan at mga naninirahan sa Jerusalem. So ang ibig sabihin, ang sermon ay para sa mga tao sa Jerusalem, ang mga Hudyo. Dahil remember, si Pedro at ang mga alagad ay tinawag para sa mga Hudyo. Mula verse 15 hanggang 21, pinaliwanag ni Pedro ang propesiya ng pagdating ng banal na Espiritu sa mga huling araw ayon kay Propeta Joel. Ngayon, pagdating ng verse 22 to 23, sinumbatan ni Pedro ang mamamayan ng Israel dahil sa pagpako ng kanilang Mesiyas, ang ating Panginoong Hesus. Pagdating ng verse 24 to 35, pinaliwanag ni Pedro kung paano nagmana ng kaharian ni David ang kanyang inapo na si Jesucristo, dahil si Kristo ay mula sa lahi ni David na kung saan siya ay nakatakdang maging hari ng mga Hudyo. Pagdating ng verse 36, ito ang sinasabi. Kaya dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus ay pinako ninyo sa krus. Siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. So sino ulit ang kausap dyan? Ang Israel. Ang sabi dyan, yung pinako nila sa krus ay isa pa lang Panginoon at Kristo. Pinapakilala ni Pedro na isang Kristo at Panginoon ang pinako nila. Pagdating ng verse 37, tinanong nila si Pedro kung anong gagawin nila. Ang sagot ay nasa verse 38. Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikdan ng inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin. At ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Sinabi diyan, ayon kay Pedro, kailangan magsisi at talikuran ng mga kasalanan, magpabautismo sa pangalan ni Jesus upang kayo'y patawarin, at ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo. So kung isasummarize natin ang lahat ng sinabi ni Apostol Pedro ayon sa Acts chapter 2, una ang propesya ng banal na Espiritu. Pangalawa, si Jesus na pinako ninyo ay isa palang Misaya. Pangatlo, si Jesus na pinako ninyo ay isa palang hari ng mga Hudyo mula sa trono ni David. Pang-apat, ang dapat gawin ay magsisi at talikuran ng mga kasalanan. Panglima, magpabautismo sa pangalan ni Jesus at nang sa ganun ipagkaloob sa kanila ang banal na Espiritu Santo. So yan po ang gospel ni Apostol Peter na para sa mga Hudyo. Ang sermon na yan ay nangyari noong 30 AD. Kung mapapansin ninyo sa 6 na mensahe ni Pedro, mukhang kingdom gospel ang tema niya dito. Dahil pinapakilala niya dito na si Kristo ang haring pinapatay ng mga Hudyo.
Hindi kataka-taka dahil ang mensahe naman talaga ng mga alagad ay Gospel of God's Kingdom. At mukhang kailangan ng bautismo sa pagsisisi ng kasalanan upang mapatawad silang mga Hudyo. At walang malinaw na pangangaral kung paano maligtas tayong mga hentil. Dahil lahat ng sinabi ni Pedro ay exclusive lang sa mga Hudyo sa bansang Israel. Nabanggit ng bautismo sa pangalan ni Jesus at mukhang kasama nga ang bautismo sa pagsisisi. Iyan ang turo niya sa mga Hudyo. Sa madaling salita, walang malinaw na salvation ang sermon ni Peter sa araw ng Pentecost. Ang malinaw lang doon ay dapat sila magsisi, magpabautismo, pero walang nabanggit na para maligtas. Bagamat sa mga sumusunod na verse mula 42 hanggang 47, nabanggit na araw-araw dinadagdagan ng Panginoon ang mga naliligtas. Kaya sa una, medyo may halong baptism ang formula ng kaligtasan. Merong works, meron dapat gawin na dapat may halong baptism. But after few years, nabago ang hip ng hangin. Dahil nire-reject ng mga Hudyo ang Gospel of the Kingdom, nagbago ang kilos ng iglesia sa Jerusalem. Na-realize nila ito noong pinapatay nila si Esteban. Nais na nilang bumaling sa mga hentil para maligtas na ang mga hentil. Kaya after few years, nagkaroon ng transition between gospel sa mga Hudyo at gospel ng mga hentil. Paano ko ito nalaman? Basahin nyo ang Book of Acts. Dahil sa Acts chapter 15, nagkaroon ng transition sa message ng gospel. Merong senaryo sa Book of Acts na si Pedro ay nangaral sa mga hentil. Nang pinakita ng Panginoon sa kanya ang pagkaing bawal pero pwede nang kainin. Meaning, pinakita sa kanya ng Panginoon na babaling na ang Diyos para sa hentil na katulad natin. Ito ay mababasa natin sa Acts chapter 15 verse 10 to 12. Nang magtalo-talo ang mga mananampalataya kung ano ituturo sa mga hentil, ganito ang sinabi ni Apostol Pedro sa pagpupulong sa Jerusalem. Acts chapter 15 verse 7. Pagkatapos ng mahabang pagtatalo, tumindig si Pedro at ganito ang sinabi, "Mga kapatid, nalalaman ninyo na noong nakarang mga araw, hinirang ako ng Diyos upang ipangaral sa mga hintil ang mabuting balita at sila na may sumampalataya." Tumaliwanag sa verse na yun na nagturo pala si Apostol Pedro sa mga gaya nating hentil. Verse 10 hanggang 11, bakit marunong pa kayo sa Diyos? Bakit niyo pinapasan sa mga alagad ng isang dalahing mabigat na hindi naman natin napasan? Ni ng ating mga magulang. Sumasampalataya tayo at naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoong Hesus, gayon din naman sila. So ang linaw sa verse na yan na talagang may transition na nangyari sa bibig mismo ni Apostol Pedro na isang apostol sa Jerusalem, na ang kanyang pinapangaral pala sa mga hentil ay naligtas lang tayo dahil sa biyaya ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung babasahin mo sa English sa verse 11, "But we believe that through the grace of the Lord Jesus Christ, we shall save even as they." So sa kalagitnaan ng Book of Acts, iba na ang sinasabi ni Apostol Pedro. Through the grace of the Lord Jesus Christ, shall we save. Wala nang bautismo at naging full grace na siya. Bakit? Kasi ito ay mensahe para sa mga hentil. Ngayon ang tanong, sino apostol ba ang nagtuturo ng kaligtasan para sa ating mga hentil? Nakonektado sa sinasabi ni Kristo na bagong tipan sa pamamagitan ng pagbuhos ng dugo para sa kapagpapatawad ng kasalanan ng sanlibutan. Well, dito papasok si Apostol Pablo. Dahil si Apostol Pablo ay tinawag para sa ating mga hentil. Siya at si Bernabe ay sinugo para sa ating mga hentil nung panahon na nabubuhay pa si Apostol Pedro. Si Apostol Pablo ang huling apostol ng Biblia. Siya ay dating pariseo na umuusig sa mga early churches, but later siya ay na-convert nang tinawag siya ng ating Panginoong Hesus around 34 AD. Nang siya'y tinawag ng ating Panginoong Hesus sa kalye ng Damascus, eto ang sinabi ng ating Panginoong Hesus sa kanya, "Tumayo ka at nagpakita ako sa iyo upang ikaw ay sugo, upang magpatotoo tungo sa mga nakita mo ngayon at sa mga ipapakita ko pa sa iyo. Ililigtas kita mula sa mga kababayan mo at sa mga hentil na pupuntahan mo sa pangalan ko. At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sila ay patatawarin sa kanilang mga kasalanan at sila ay mapapabilang sa mga taong pinaging banal ng Diyos."
Maliwanag sa verse na yan na tinawag siya ng ating Panginoong Hesus at siya'y sinugo para sa ating mga hentil. At ang gospel na ipapangaral daw niya ay sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at sila'y mapapabilang sa mga taong pinaging banal ng Diyos. Ang gospel na nais ng ating Panginoong Hesus na kanyang dapat daw ipangaral ay yung pananampalataya lamang sa ginawa niya sa krus para sa kapatawaran ng kasalanan ng sangkatauhan. Kaya full grace gospel ang ituturo ni Apostol Pablo. Ayon sa Galatians chapter 2 verse 2, si Pablo din ay sinugo din ng mga apostol sa Jerusalem. At syempre, may basbas ni Apostol Pedro ang pangangaral ni Pablo sa mga hentil. Kaya both Jesus and the apostles, may basbas si Apostol Pablo na mangaral sa mga hentil. Ang dalang mensahe na pinangaral ni Apostol Pablo na by faith alone through Jesus Christ, we are saved. Ito ay full grace, no works. Kaya legit sa Bible na si Pablo ay dapat nating pakinggan sa issue ng salvation nating mga hentil. Kaya sa kalagitnaan ng Book of Acts, ito ang pangangaral ni Apostol Pablo. Dapat ninyong malaman mga kapatid na pinapangaral sa inyo na ang kapatawaran ng kasalanan ay sa pamamagitan ni Jesus. At ang lahat ng nananalig sa kanya ay pinatawad sa lahat ng pagkakasalang hindi maipatawad sa inyo sa pamamagitan ng pagtupad ng kautusan ni Moses. Ang linaw sa verse na yan na ang gospel na pinapangaral ni Pablo ay ang pananampalataya lamang sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus upang mapatawad tayo sa kasalanang hindi daw mapatawad ng kautusan ng mga Hudyo. Kaya dito pa lang, identify na natin na only by faith in Christ na ang salvation. Ganyan lang po kasimple ang gospel na gustong ipangaral ng ating Panginoong Hesus kay Pablo. Na hindi gaya ng dati, may halong baptism, which is ang baptism naman talaga ay pinapangaral lang sa mga Hudyo. Kaya ang Book of Acts is a book of transition of the gospel. From faith plus works, gospel, sa faith alone, gospel. Isa pang verse sa may basbas ng ating Panginoong Hesus ang gospel ni Pablo ay matatagpuan natin sa mga taga-Galatia chapter 1 verse 11 to 12. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ang magandang balitang pinapangaral ko ay hindi kathanan tao. Hindi ko ito tinanggap mula sa tao at hindi rin ito itinuro sa akin ng sino mang tao. Si Jesucristo mismo ang naghayag nito sa akin. Ang linaw-linaw sa verse na yan na yung faith alone gospel na tinuturo ni Apostol Pablo ay hindi daw kathanang tao. Hindi daw niya tinanggap mula sa tao, kundi si Jesucristo mismo ang nagpahayag nito sa kanya. Hindi niya sinabing kay Gamaliel, kundi si Jesucristo mismo ang nagpahayag nito sa kanya. Kaya ang faith alone to the finished work of Christ ay utos mismo ng ating Panginoong Hesus kay Pablo para ipangaral kasama tayong mga hentil. It is a gospel that Jesus revealed to Paul na dapat nating tanggapin. Kaya kung gospel of salvation ang pag-uusapan, kay Pablo po ang tunay na gospel, wala po kay Pedro. Dahil ang linaw ng Biblia na ang gospel of salvation ni Pablo ay ang tunay na makapagliligtas sa bawat mananampalataya. Basa, Romans 1:16. Hindi ko kinakaya ang mabuting balita tungkol kay Kristo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat mananampalataya, una sa mga Hudyo at gayon din sa mga hentil. Historically, si Pablo ay una nangaral sa mga Hudyo muna, then sa ating mga hentil kung babasahin nyo ang Book of Acts. Kaya ang linaw sa verse na yan na ang gospel ni Pablo ang nagbibigay ng salvation sa bawat mananampalataya. Ang tanong, mananampalataya ka ba? Well, dapat kay Pablo ka makinig dahil si Pablo ang sinugo ng ating Panginoong Hesus para ipahayag sa ating mga hentil o sa buong mundo ang tunay na kaligtasan. Ayon sa Acts chapter 20 verse 24, however, I consider my life worth nothing to me if I only may finish the race and complete the task the Lord Jesus has given to me, the task of testifying to the gospel of God's grace. So ang tawag pala sa gospel ay pinapangaral ni Apostol Pablo para sa ating mga hentil ay the gospel of God's grace. Ang gospel na ito ay iba sa gospel na tinuturo ni Juan Bautista, ni Jesus at ng mga alagad. Kaya ito ay iba dahil ang gospel na ito ay para sa ating mga hentil. Si Pablo ay tinawag sa mga hentil na hindi gaya ni Jesus at mga alagad ay sa mga Hudyo.
This is how we divide the scriptures. Without dividing the scriptures, we are lost. Ligaw-ligaw ang turo natin. Maraming denomination ngayon na ang gospel nila ay nasa Old Testament pa rin. Gustong-gusto nila yung kautusan. Gustong-gusto nilang sumunod sa utos ng Diyos para daw maligtas. Ang tanong, papasa ba sila sa pagsunod sa kautusan? Paano sila papasa sa kautusan? Gayong makasalanan sila. Kaya nga si Kristo na yung sumunod sa kautusan dahil wala tayong kakayanang sumunod sa kautusan. Ngayon, para masunod mo ang kautusan, magtiwala ka kay Kristo para masunod mo ang kautusan at maligtas ka sa pamamagitan ng gawa ni Kristo, hindi sa gawa mo. Kung mapapansin nyo, maraming Christian religion ngayon na may practices ng Old Testament. Gaya ng bawal kumain ng dugo. Hindi rin ibinigay ito na pagkain sa panahong Kristiyano. Kaya tama lang na huwag natin kakainin ang dugo. Bawal kumain sa piyesta. Meron kang kilalang Chinese. Opo. Mga pagkain nila, hinahandog nila kay Buddha. Diyos-Diyosan si Buddha. Huwag kang kakain nun. Magpabautismo daw para maligtas. Ganon din ang bautismo sa tubig, nagliligtas sa atin. Kaya mahalaga yung bautismo. Bakit? Dahil hindi nila dinidivide ang scriptures. Basta sila dampot ng verse, hindi muna nila inaalam kung kanino ba ito. Ito ba ay para sa mga Hudyo o para sa mga Hintil? Ito ba ay panahon ng Old Testament o panahon ng New Testament? Maraming mga tao ngayon nagsasabi na sila daw ay Kristiyano pero hindi sila pumupunta kay Apostol Pablo. Maraming mga Christian denomination ngayon at karamihan mga born again Christian din pero hindi sila naniniwala sa turo ni Apostol Pablo. Doon daw sila sa sinasabi ni Jesus, since si Jesus daw ay Diyos kaya dapat kay Jesus daw tayo makinig. Paborito nilang basahin ang Mateo, Marcos, Lucas at Juan. Tapos i-apply nila ito sa congregation nila at i-twist ito para sa kanilang salvation. Paborito nilang verse ay yung ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Kaya ang kaligtasan nila ay kaligtasan pang Hudyo, hindi pang Hentil. Bakit? They are not properly divide the scriptures. Totoong si Jesus ay tunay na Diyos at Panginoon pero para kanino ba siya tinawag? Gayong sinugo naman ni Jesus si Pablo para sa ating mga Hentil. Bakit uli? Dahil they were not rightly divide the scriptures gaya ng ginagawa natin ngayon. Sa pag-divide natin ngayon ng scriptures, nililid tayo ng banal na espiritu na kay Apostol Pablo talaga ang tunay na gospel na para sa ating mga Hentil. Ngayon kung di ka naniniwala sa gospel ni Paul, paano ka maliligtas? Dahil ang gospel na mula kay Apostol Paul ay mula mismo sa ating Panginoong Hesus para maligtas tayong mga Hentil. At yan ay sobrang biblical na siyang binasa natin kanina. Ang sabi sa 1 Timothy chapter 1 verse 1, according to my glorious gospel of blessed God, which was committed to my trust. Ayon sa verse na yan, na yung glorious gospel daw ng Diyos ay pinagkakatiwala lamang kay Apostol Pablo. Sinabi sa verse na yan na which was committed to my trust. At sinabi rin sa Bible na ang tawag din ni Pablo sa gospel na ito ay my gospel. Dahil ang gospel na ito ay pinagkatiwala lamang sa kanya. 3 beses niyang sinabi sa kanyang mga sulat na katagang my gospel. Basa 2 Timothy chapter 2 verse 8. Remember that the Lord Jesus Christ of the seed of David was raised from the dead according to my gospel. Romans 16:25, now to him that is power to establish you according to my gospel. At sinabi rin sa Romans chapter 2 verse 16, in the day when God shall judge the secrets of men by Jesus Christ according to my gospel. Ang lilinaw sa verse na yan na si Pablo, he takes ownership sa gospel na ito. 3 beses niyang binanggit sa Biblia, ang linaw-linaw. Gospel na ni-reveal lamang sa kanya, pinagkatiwala lamang sa kanya para sa ating mga Hentil. So ibig sabihin meron mang gospel na dapat nating pakinggan, si Apostol Pablo pala ang dapat nating pakinggan sa usapang salvation. Malinaw na whether you like it or not, si Pablo ay tinawag para maligtas tayong mga Hentil. Ngayon ang tanong, ano ba ang gospel ni Apostol Pablo na dapat nating sundin para tayo ay maligtas?
So sa gospel na ito ay mababasa natin sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4, verse 1, at ngayon pinapaalala ko sa inyo mga kapatid ang mabuting balita na pinapangaral ko sa inyo. Yan ang ebanghelyo ng inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. So sinasabi sa verse 1 na ang gospel na pinapangaral ni Pablo na ating tinanggap ay base lamang sa pananampalataya. Sa pamamagitan nito ay naliligtas tayo kung matatag kayong nananangan sa salitang pinapangaral ko sa inyo. Iba na nga lamang kung kayo sumasampalataya na hindi ninyo iniisip ang inyong pinananampalatayanan. So maliligtas ka pala sa gospel na ito kung naiintindihan natin yung gospel na ito. Kaya mahalaga yung alam natin kung ano yung ating tinatanggap. Dahil yung iba kasi sinasabi na nananampalataya sila pero hindi naman talaga naiintindihan yung pinananampalatayanan nila. So ano daw yung specific na dapat daw nating panampalatayanan? Verse 3, sapagkat ibinigay ko sa inyo ang pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin, si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan ng kasulatan. Siya ay nilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. Sa verse na yan na ang mabuting balita daw na dapat daw klaro sa atin ay yung pananampalataya lamang sa tinapos na gawa ni Kristo. Ang tinapos na gawa ni Kristo para tayo maligtas ay si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, siya ay nilibing at nabuhay sa ikatlong araw ayon sa kasulatan. So yung gospel na yan ay pinakasentro ng mensahe ni Apostol Pablo. Ngayon sa mga listahang ito, sinabi rin ito ni Apostol Pedro sa sermon ng Pentecost na si Kristo ay namatay, nilibing at nabuhay sa ikatlong araw. So ano pagkakaiba nila? Ang pagkakaiba nila ay yung number 2 na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan na wala kay Pedro. So ang gospel nito ay good news ay si Kristo daw ay namatay dahil sa ating kasalanan. Ang tanong, anong good news na si Kristo ay namatay dahil sa ating kasalanan? Well, sabi ng Bible sa Romans 6:23 na ang kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ang kasalanan nating namana kay Adan at kasalanan na nagawa natin ay dapat bayaran. Sa Old Testament, sa mga Hudyong under the law, kailangan nilang magpatay ng kordero para mapagtakpan ang kanilang kasalanan. Ayon sa Leviticus, ito ay taon-taon nilang ginagawa, kaya may expiration ito every year. Meaning, kailangan mo magpatay ng hayop bawat taon. Kaya kung magkasala ka ngayon sa susunod na buwan, sa loob ng 12 months, pinagtatakpan ang kasalanan mo yearly. So, ang future sins ay pinatawad din, kaso sa loob lang ng 1 taon, hindi pang forever. Ngayon, sabi ni Juan Bautista, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, which is ito si Jesus Christ. Ngayon sa bagong tipan, si Kristo nga ang tupa at korderong pinatay at yung dugo ni Kristo sa krus ang nagpatawad sa ating mga kasalanan. At magiging effective lamang ito sa iyo kung ito iyong pinananampalatayanan. Kaya nga ang response mo lang sa bagong tipan ay sa pamamagitan lamang ng faith o pagtitiwala sa ginawa ni Kristo sa krus. Ang linaw ng gospel ni Apostol Pablo, tinubos tayo ni Kristo sa pamagitan ng kanyang dugo at sa gayon pinatawad ang ating mga kasalanan, ganong kadakila ang kanyang biyaya. So, tinawag na biyaya pala yung si Kristo na ang nagbayad ng kasalanan mo. At ang kagandahang loob dito ay tinatawag na grace o biyaya o regalo. Biyaya means regalo, wala kang iaambag, wala kang gagawin para maligtas. Kaya nga siya gospel of God's grace kasi kaligtasan ay regalo lamang kung magtitiwala ka kay Kristo. Kaya hindi pala mahirap sundin ang gospel ni Apostol Pablo. Simple lang, pagtiwala ka lang sa ginawa ni Kristo at ito ay sapat na. At sumasang-ayon din si Apostol Juan tungkol dito. Ang sabi niya, si Kristo ang handog na ikapagpapatawad ng mga kasalanan, hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi ang magiging kasalanan ng lahat ng tao. Kapag sinabing lahat ng tao means kasama ang future na tao. Ngayon ang tanong, hanggang kailan ba ang kapatawaran na ito? Yearly din ba o may expiration din ba? Well, ang sabi ni Apostol Pablo, Hebrew chapter 9 verse 12, minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at ito ay sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at guya ang kanyang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan magpakailanman.
Napakalinaw ng Biblia at napaka-strong ng ginawa ni Kristo na tayo pala ay pinatawad magpakailanman. Kapag magpakailanman means walang katapusan. At ito'y makakamtan mo lamang sa pamamagitan ng pagtitiwala kay Kristo. Di po ako may sabi niyan, Biblia may sabi niyan. Marami nagsasabi na pananampalataya lang, ligtas ka na. Bakit nilalang mo lang yung ginawa ni Kristo? Sapat para maligtas ka, para haluan mo ng iyong gawa? Lang sa'yo si Kristo? Kulang pa ba yung ginawa ni Kristo sa krus para haluan mo ng performance mo? Kung babasahin mong mabuti ang verse, minsan lang ito ginawa ni Kristo. Kaya sapat na daw yun. Kapag sinabing sapat, isang beses lang pinako si Kristo. Sapat na para bayaran ng kasalanan ng humankind at kasama ka doon. At kapag binayaran ng kasalanan mo forever, ibig sabihin, forever kang ligtas. Hindi nawawala ang kaligtasan. Hindi sulat bura ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Kaya biblical ang eternal security. Kaya ang once saved, always saved pala ay sobrang biblical. Maraming nanguhusga sa salitang once saved, always saved. Karamihan dito ay yung mga mabababaw na nag-aaral ng salita ng Diyos. Yung mga hindi naniniwala sa once saved, always saved, yun yung mga taong hindi marunong mag-divide ng scriptures at bulag sa totoong gospel. Si Kristo ay sapat na para maligtas ka. Kung sa pamamagitan lamang na pagtitiwala sa ginawa ni Kristo para ikaw ay mapatawad at maligtas, meaning wala kang gagawin para maligtas. Wala kang iambag para maligtas. Hindi sa reliyon o mabuting gawa ka maliligtas, kundi sa pagtitiwala lamang sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus ang magliligtas sa iyo. Yan ang gospel na tinuturo ni Apostol Pablo. May mga taong pilosopo talaga na sa tuwing pinapangaral ang faith alone na ito, lagi nilang sinasabi na tinuturuan daw ng turong ito na umabuso sa kasalanan ang tao. Sasabihin nila, so pwede na pala tayong pumatay, so pwede na pala tayong mga liwa sa asawa, pwede na pala tayong magnakaw, kasi forever na pala tayong ligtas eh. Well, bagamat maraming maaaring mabuso pero hindi nangangahulugan, mali yung turo. Hindi kasalanan na nagbigay kung aabuso ang binigyan. Hindi po nagkamali ang Diyos sa gospel na itinuturo ni Apostol Pablo. Ang mali dito yung ating mindset. Na imbis na tignan natin yung good news para maligtas, negative ang nakikita natin sa gospel. Remember, gospel ni Paul ang turong ito na mula sa ating Panginoong Yesus mismo. At ito ay may basbas ng mga apostol din sa Jerusalem. So walang mali sa turo at ito ay sobrang biblical. Ang pagkakamali kasi yung ibang pilosopo, imbis na makita nila yung good news, nakatingin sila sa negative na hindi naman negative. Ang mga taong ito ay negative thinker, ang hirap nilang pasayahin. Kung ikaw ay matinong tao, naging mabuti ang Diyos sa'yo, aabuso ka ba sa kasalanan? Yung biyaya ba ng Diyos ay gagantihan mo pa ba ng kasamaan? Biro mo ang ganda-ganda ng gospel, tapos pagdududahan mo yung gawa ni Kristo? Baka daw may umabuso? Bakit marunong pa ba tayo sa Diyos? Dapat kasi natin maintindihan na yung umaabuso sa kasalanan ay hindi pa totoong believer. They are not yet saved. They are still unbeliever. Dahil hindi nila naiintindihan ang tunay na gospel kaya sila umaabuso. Yung may mga malawak ang unawa, naiintindihan nila na ito ay isang good news. Sa halip na umabuso sila sa kasalanan, lalo nilang mamahalin ng Diyos. At mahihiya sila sa Diyos na umabuso sa kasalanan. Ang tunay na mananampalataya hindi umaabuso sa kasalanan. Sa halip, mahihiya pa sila sa Diyos na gumawa ng kasamaan. Ngayon lumalabas na ang gospel ni Apostol Pablo ay sobrang dali lang pala. Kaya pala siya good news dahil wala kang gagawin para maligtas, kundi magtiwala ka lamang sa ginawa ni Kristo, hindi sa gawa mo at sapat na yon. Hindi gaya ng nasa Old Testament ng mga Hudyo na under the law, ang hirap maligtas. They are justified by their works, pero sa bagong tipan, we are justified by Christ's works. Binago ng Diyos ang tipan mula sa lumang tipan na by works sa bagong tipan na by faith. Dahil walang kakayanan ng tao na maging banal sa pamamagitan ng kanyang performance o works.
Dahil sa bagsak na kalagayan ng tao, wala po tayong kakayanan abutin ang kabanalan ng Diyos. Walang pag-asa ang tao na kahit anong sunod nito sa Diyos sa pamamagitan ng kautusan, basahan pa rin ito sa mata ng Diyos. Kung babasahin ulit natin ang Mateo chapter 5 verse 17, sumagot si Jesus, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin." Si Kristo ang tumupad at sumunod sa kautusan, kaya natapos na ang kautusan sa panahon ni Kristo. Dahil tinupad na ito ni Kristo. Kung babasahin natin ang Roma chapter 10 verse 4, si Kristo ang hangganan ng kautusan at sang sa gayon, ang sino mang nananalig sa Kanya ay papawalang sala. Biblia na may sabi na si Kristo na ang hangganan ng kautusan. Kaya kung sasakay ka kay Kristo o aangkas ka kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya, para mo na ring tinupad ang kautusan. At kapag natupad mo ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, doon ka naligtas dahil umaangkas ka kay Kristo. Perpekto mo masusunod ang kautusan kung aangkas ka sa ginawa ni Kristo, hindi sa gawa mo. Isa sa gospel na tinuturo ni Apostol Pablo ay yung sinasabi sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 10. Ang sabi dyan, dahil sa biyaya ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. Sa verse na yan, sinasabi na ang biyaya daw ay imbis na sa works o sa pagsunod sa kautusan ang kaligtasan, ay sa pananalig na lamang kay Kristo ang kaligtasan. Again, inuulit ko, sa verse na yan, sinasabi na ang biyaya daw ay imbis na sa works o pagsunod sa kautusan ng kaligtasan, ay sa pananalig na lamang kay Kristo ang kaligtasan. Bakit siya biyaya lamang? Dahil wala kang gagawin kundi magtiwala ka lang sa ginawa ni Kristo. Kaya biyaya lamang siya. Dahil sa faith, ikaw ay naligtas. Kapag grace, walang works. Kapag regalo, tinanggap mo lang. At ang sabi, ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Kasi ginawa na ni Kristo ang kautusan. Kaya yung sino mang magtiwala sa kanyang ginawa ay ligtas na. Kumbaga sa kotse, hindi mo na kailangan mag-imbento o gumawa ng gulong. May gulong na, may gumawa na ng gulong. Ang tanging gagawin mo na lang ay ikabit ang gulong para mapaandar mo ang sasakyan mo. So, ganun din sa gospel ni Paul. Ang hinihingi ng Diyos ay magtiwala tayo kay Kristo sa ginawa niya sa krus. Wala kang gagawin. Ang sumunod, hindi ito dahil sa inyong mga gawa kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. So, ang nature ng kaligtasan sa gospel ni Apostol Pablo ay wala tayong ipagmamalaki. Bakit? Wala kang ambag wala kang ang ginawa, kaya wala kang ipagmamalaki. Kaya yung mapupunta sa langit, sila yung mga taong walang isusumbat sa Diyos. Walang ipagmamalaki sa Diyos dahil naligtas lang sila dahil lang sa pagtitiwala sa gawa ni Kristo. Ngayon, ipagpatuloy natin ang verse 10. Ang sabi dyan, tayo kanyang nilalang nilikha sa pamamagitan ni Kristo upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na tinalaga ng Diyos para sa atin noon pa mang una. Kung babasahin mo tong verse 10 na to, dapat natin maintindihan na merong verse 8 at merong verse 9. Ang verse 8 hanggang verse 9 ay nature ng gospel of salvation ni Paul, we are saved by faith alone. Pagdating na verse 10, pinayuhan na tayo ni Pablo na since ligtasan naman tayo, iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga na ng Diyos para sa atin noon pa mang una. Kaya niya nasabi na tayo nilalang ng Diyos dahil ang tao ay natural naman talagang mabuti at natural na gumagawa ng mabuti. Ang verse 10 ay bunga ng kaligtasan, hindi kaligtasan. Dahil sinabi sa verse 9, not by works. Kaya ang verse 10 ay tumutukoy after mong maligtas. Means after you save, marami kang magagawa after you save. Meaning naligtas muna tayo bago ito nagbubunga ng good works. Kasi kung sasabihin natin ng verse 10 ay ang mabuting gawa ang kaligtasan, sinabi na nga ng verse 9 at verse 8 na hindi sa mabubuting gawa ang kaligtasan. So sino ang contradict? Tayong nag-i-interpret o yung Bible? So dapat natin maintindihan ang verse 10 ay bunga ng ating kaligtasan. Tingnan niyo itong illustration na to, no? Ang religion, ang tinuturo nila ay good works muna bago ma-save.
Pero sa original na gospel ni Apostol Pablo, yung faith mo para maligtas ay nagbubunga lamang ng mabuting gawa. Ang faith ang root, ang good works ang fruits. Walang kinalaman ng good works para maligtas. Pero marami kang magagawa pagkatapos mong maligtas. Ligtas muna bago mabubuting gawa. Sa Old Testament, oo, mabuting gawa para maligtas. Pero dito, iba na. Ang faith na ang magliligtas sa'yo, then good works will follow. Kaya ka nag-aabuloy, hindi para maligtas. Kaya ka nag-aabuloy dahil ganti mo ito sa kabutihan ng Diyos sa iyo na ikaw ay maligtas. Kaya ka umaanib sa iglesia hindi para maligtas. Ang pag-anib mo sa iglesia ay bunga na ikaw ay ligtas na. Sa panahon natin ngayon 21st century, 2,000 years na tayong nasa dispensation ng gospel of grace ni Apostol Pablo. Kamusta naman po kaya ang gospel ng modern church ngayon? Ito ba ay pareho ng tinuturo ng Apostol Pablo na by faith alone, by grace alone, by Christ alone, at walang works para maligtas? O ibang gospel na ang tinuturo ngayon? Well, nasa listahang ito ay sumasalamin sa mga gospel na usong-uso sa panahon natin ngayon na taliwas sa gospel ni Apostol Pablo na binigay mismo ng ating Panginoong Hesus. Una, sumunod sa kautusan ng Diyos para maligtas. Ito yung madalas na tinuturo ng mga Romano Katoliko na sumunod daw tayo sa kautusan. Kung i-google mo ang Doctrine of Salvation nila, ang daming dapat gawin para maligtas, kasama na dito yung keeping the commandments. Pero ayon sa pag-divide ng ating scriptures, ang kautusan ay para sa mga Hudyo. Nasa bagong tipan na po tayo. Ang tao ay walang kakayanang sumunod sa kautusan dahil ang tao ay makasalanan. Sa bagsak na kalagayan nating mga tao, ang sabi ng Biblia sa Isaiah chapter 64 verse 6 na basahan lang sa mata ng Diyos ang mabubuting gawa natin. Kaya kahit anong sunod mo sa Diyos, basahan pa rin yan para ikaw ay maligtas. Bakit pinadala pa ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus para mamatay sa krus kung hindi po tayo magtitiwala sa ginawa niya sa krus? Kung pwede naman pala tayo maligtas sa pagsunod sa kautusan na hindi naman para sa ating mga hentil, kundi para sa mga Hudyo. Ngayon, bakit ganyan ang turo nila? Dahil hindi sila marunong mag-rightly dividing the scriptures. Pangalawa, umanib sa iglesia ang tinatag ni Kristo para maligtas. Ito ay katuruan ng Romano Katoliko din, Iglesia ni Kristo, ang dating daan ni Eli Soriano. Isa lang ang kanilang paniniwala. Yung iglesia daw na aaniban nila ay itinatag ni Kristo. Kaya panay ang debate ng tatlong reliyon na to sa social media. Kung alin ang tamang iglesia o sekta para maligtas. Pinagtatalunan nila kung sino yung original sa kanila. Dahil pinagtatalunan nila kung sino ang tunay na iglesia. Kaya nila ito pinagtatalunan dahil lahat sila ay naniniwala na ang pag-anib sa iglesia ang kaligtasan. For short, nasa religion daw ang kaligtasan. Dapat kasi natin maintindihan na ang pag-anib sa iglesia ay hindi dahilan ng kaligtasan, kundi dahilan lamang after mong maligtas. Ligtas muna bago maging miyembro ng iglesia na ito. Kaya ka naligtas hindi dahil sa pag-anib sa iglesia, kundi dahil sa pananampalataya lamang kay Kristo. Oo, sinabi ni Kristo na itatatag niya ang kanyang iglesia na base sa Bible. Pero wala siyang sinabi na ang pag-anib sa iglesia ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay pananampalataya lamang sa kanya mismo. Ito ay inamin niya sa John 3:16 at John chapter 6 verse 40. Ngayon, bakit ganyan ang turo nila? Dahil hindi sila marunong mag-rightly dividing the scriptures. Pangatlo, maging mabait o mabuti para maligtas. Well, gaya ng sinabi ko kanina, we are sinners. Kahit anong bait mo at buti mo, basahan pa rin ang pagiging mabait mo. Kailangan mo pa rin ng Savior, which is si Jesus Christ. Kasi kung pabaitan ng kaligtasan sa langit, marami magiging mayabang sa langit. Ipagmamalaki nila na kaya sila naligtas dahil ang bait-bait nila. Pero sa Ephesians chapter 2 verse 9, ang kaligtasan natin ay hindi sa ating mabubuting gawa, kaya walang dapat ipagmalaki ang sino man. Maging mabait o mabuti para maligtas daw. Ngayon, bakit ganyan ang turo nila? Dahil hindi nila alam ang totoong gospel sa Bible. Pang-apat, manampalataya kay Kristo pero magpabautismo para maligtas.
Kung i-google mo kung anong denomination ang naniniwala na ang baptism ay necessary sa salvation, ito ay gaya ng Catholic, Eastern Orthodox, Oriental Orthodox, Lutheran, Anglican churches, and other Protestant denomination. Naniniwala sila na yung baptism ay kasama sa kaligtasan bukod sa pananampalataya kay Kristo. Maaring nakuha nila sa Bible na yung sermon ni Apostol Pedro na nung unang taon ng Kristyanismo sa araw ng Pentecost na nabasa natin kanina. Ito yung sinasabi ni Pedro na pagsisiyan ninyo talikdan ng inyong kasalanan, magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo patawarin at ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo. So sabi dyan, magsisi sa kasalanan, magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesus upang kayo patawarin para ipagkalob sa inyo ang Espiritu Santo. Gaya na napag-aralan natin kanina, ang bautismo ay walang kinalaman sa kaligtasan. Ang sinabi ni Apostol Pedro tungkol sa bautismo ay simbolo lamang na ikaw ay nagsisisi. Sa Romans chapter 6 verse 3 hanggang 11 na ang bautismo ay simbolo lamang ng iyong kamatayan sa iyong kasalanan at nalibing ng dati mong pagkatao. Pero wala po itong kinalaman sa ating kaligtasan if we really divide the scriptures. Actually, ang pangangaral ni Pedro tungkol sa bautismo, ang kausap niya ay mga Hudyo. Kaya technically, ang bautismo ay exclusive lang para sa mga Hudyo. Bakit? Ayon sa Wikipedia, ang baptism ay isang sakramento ng paglilinis sa Judaism at ito ay Jewish practices ng Old Testament. Ang sabi diyan, Jewish law and tradition called Vila have some similarity to baptism. Sabi diyan, ang the Vila is the act of immersion in natural source water called a mikvah. So yung mikvah na yon ay lugar ng bautismo o tubig. So sinasabi sa article na yan na may ritual pala ng paglilinis ang mga Hudyo sa kanilang religion, which is similar sa water baptism na sinasabi ni John the Baptist. At doon kinuha ni John the Baptist yon, na ang water baptism ay pagpapakita na ikaw ay nagsisisi na sa iyong mga kasalanan. Ito ay isang kaugalian ng mga Hudyo. Ang tanong, Hudyo ka ba? Ang water baptism ay kultura ng mga Hudyo. Ngayon, bakit ganyan ang turo nila na ang bautismo daw ay para maligtas? They not rightly divide the scriptures at hindi nila alam ang tunay na gospel na mula kay Apostol Pablo. Panglima, manampalataya kay Kristo pero dapat maging banal para maligtas. Karamihan sa turong ito ay maririnig natin sa mga Pentecostal or Charismatic Born-Again Christian movement. Sila ay nagtuturo ng faith plus works gospel. Nagtuturo sila ng grace pero may halong works. Tingnan po natin ang example na ito. So mga kapatid, hindi lang siya matatapos nanampalataya ka sa Panginoong Jesucristo at dineclare kang righteous or naging matuwid sa harapan ng Diyos. Hindi lang po siya matatapos doon. Habang nabubuhay po tayo, kailangan yung kabanalan is ipamuhay natin. So sinasabi sa video na yan na na-declare ka raw righteous by faith in Jesus, pero hindi pa raw sapat yun. Kailangan mo para mabuhay sa kabanalan. Ang tanong, paano ba mamuhay ng kabanalan? Ang kabanalan ay base pa rin ba sa ating works o performance? Sabi niya, kailangan daw ang kabanalan ay ipamuhay daw natin. Paano ka magiging banal? Makasalanan ka nga sa mata ng Diyos. Wala kang dapat i-maintain dahil makasalanan ka nga. Kaya nga pinadala ng Diyos si Kristo para maging banal ka sa pamamagitan ng gawa ng anak niya at hindi sa gawa mo. Kailangan mong umangkas kay Kristo sa pamamagitan ng pagtitiwala mo sa ginawa niya sa krus. Kaya confused ang Pentecostal movement sa definition ng kabanalan sa bagong tipan. Hindi nila alam ang totoong gospel. Kasi ayon sa totoong gospel na sinasabi ni Apostol Pablo, eto raw yung kabanalan Filipos 3:9, ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa verse na yan, ang kabanalan o pagiging matuwid ay hindi pagsunod sa kautusan o yung performance mo bilang Kristiyano o yung pamumuhay ng kabanalan sa pamamagitan ng pag-maintain ng iyong good works, kundi babagsak pa rin sa pananalig kay Kristo. Kasi nga makasalanan nga tayo. Kaya sa bagong tipan, si Kristo na ang kabanalan natin, hindi performance natin.
Kaya nga ang sabi ni Apostol Pablo diyan na ang kabanalan ay hindi base sa works, kundi sa pananalig kay Kristo. Kaya ang mga ibang born-again Christian ay nalinlang ng perverted gospel. Ngayon, ipagpatuloy natin ang video. Ano ba yung kinakatakutan nila? Bakit niya sinabi na hindi raw sapat yung gawa ni Kristo para i-declare kang righteous? Ipagpatuloy po natin ang sinabi niya. Kailangan yung kabanalan is ipamuhay natin at makita sa atin. Kasi maraming tao na inaabuso nila yung biyaya ng Diyos at ginagawa nilang lisensya yung biyaya ng Diyos o yung kabutihan ng Diyos para gumawa ng kasalanan. Pero hindi po ganon. Hindi po ganon yung pananampalataya. So, yun pala ang kinakatakutan nila. Kung bakit kailangan i-maintain o i-sustain yung ginawa ni Kristo dahil baka daw may umabuso sa kasalanan. Well, gaya ng sinabi ko kanina, kung ikaw ay matinong tao, naging mabuti ang Diyos sa'yo, aabuso ka ba sa kasalanan? Yung biyaya ba ng Diyos ay gagantihan mo pa ba ng kasamaan? Biro mo ang ganda-ganda ng gospel, tapos pagdududahan mo yung gawa ni Kristo? Baka daw may umabuso? Bakit marunong pa ba tayo sa Diyos? Dapat kasi natin maintindihan na yung umaabuso sa kasalanan ay hindi pa totoong believer. They are not yet saved. They are still unbeliever. Dahil hindi nila naiintindihan ang tunay na gospel kaya sila umaabuso. Ayon sa kanila, para maging banal at maligtas, kailangan haluan ng works ang kanilang faith kay Jesus Christ. Madalas silang dumadampot ng verse para maging fit ang kanilang doctrine of salvation, ang gospel of works. At para sa kanila, nawawala rin ang kaligtasan at pwedeng mabura ang pangalan sa aklat ng buhay. Dahil ang kaligtasan nila ay depende kung paano ka mag-perform bilang Kristiyano. Ang problema sa gospel ng mga Pentecostal group, biktima sila ng hindi marunong mag-divide ng scriptures. Para sa kanila, ligtas na tayo, pero pwedeng mawala kung hindi ka nabubuhay sa kabanalan. Pero ang turo ni Apostol Pablo, forever kang ligtas. So sino ang paniniwalaan natin, yung sinasabi ng mga pastor ngayon na nawawala daw ang kaligtasan? O si Apostol Pablo ng Biblia na hindi nawawala ang kaligtasan? Ngayon, bakit ganyan ang turo ng ibang born-again Christian Pentecostal? Hindi sila aware sa gospel ni Pablo and they are not rightly divide the scriptures. Ngayon, sa mga popular na gospel na to, nagpapatunay na malayong malayo ang tinuturo ni Apostol Pablo na faith alone through Jesus Christ ang batayan ng kaligtasan sa bagong tipan ng Biblia. Lumalabas na sa limang ito ay false gospel, hindi tugma sa tunay na gospel na tinuturo ni Apostol Pablo. Ngayon ang tanong, ano ang consequence kapag ibang gospel ang tinuturo ng isang pastor? Ayon sa Galatia chapter 1 verse 8, but even if we or an angel from heaven should preach to you a gospel that is different from the one we preach you, may he be condemned to hell. Ito ay Good News version. Actually, sa King James version ay a curse. At sa Greek na original translation ay anathema. Meaning, you may be go to hell. Impyerno ho talaga mapupunta. Curse, sinumpa sa impyerno. Yun po yung original na Greek. Kaya tama yung translation ng Good News na may he be condemned to hell. So ang linaw-linaw po at malinaw pa sa sikat ng araw na ang babala ni Apostol Pablo na kung may magturo daw ng gospel na iba sa pinapangaral niya, kahit anghel ka pa, ang sabi dyan may he be condemned to hell. At ang warning na ito ay inulit pa talaga sa verse 9. Verse 9, we have said it before and now I say it again, if anyone preach to you a gospel that is different from the one you accepted, may he be condemned to hell. Kapag inulit, ibig po sabihin, kaibigan, ito po ay mahalaga. Ito ay warning. Kaya kung meron mang tinuturo si Apostol Pablo na kung sino mapupunta sa impyerno, kandidato dito ay yung mga nagtuturo ng maling gospel. Kaya ang limang nasa listahang ito ay halatang halata na ito ay different gospel. Kaya sobrang tagilid yung mga pare, pastor o ministro, evangelista, Bible teacher o church elder na hindi alam ang gospel ni Apostol Pablo.
Ang uling tanong, gaano ba kahalaga ang gospel ni Apostol Pablo? Again, ang sabi sa verse kanina na Romans chapter 2 verse 16, in the day when God shall judge the secrets of men by Jesus Christ according to my gospel. Ang ibig sabihin ng verse na yan, nauhusgahan pala tayo ng Diyos balang araw ayon sa gospel na binigay kay Apostol Pablo. Ang sabi niya, according to my gospel. So ito ang nakakatakot na verse. So para malinaw, no, basahin natin ng Tagalog. Ayon sa mabuting balita na ang Ebanghelyo, mangyayari ito sa araw na ang lihim ng tao ay hahatulan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Naintindihan ba natin ang verse? Hahatulan daw lahat ng tao ng buong mundo ayon sa gospel na binigay ng Diyos kay Apostol Pablo, na sino mang hindi manampalataya kay Kristo ay mapapahamak. Ang gospel of grace, ang gospel na pananampalataya lamang sa ginawa ni Kristo ang tunay na kaligtasan, not by works. Sa madaling salita, kapag hindi natin sinunod ang gospel ni Apostol Pablo, tayo ay hindi maliligtas. Kapag hindi po natin sinunod ang gospel ni Pablo at inabutan ka ng rapture, surely maiiwan ka sa rapture. O kaya, kapag ikaw ay nabubuhay ngayon at hindi mo sinunod ang gospel na binigay ng ating Panginoong Hesus kay Pablo, surely you will face judgment and you will go to hell. Ang pag-divide ng scriptures ay mahalaga, lalo na sa doctrine of salvation. Pwede niyong basahin ang buong Bible as your knowledge and as our fundamental doctrines. Hindi ko pa sinasabing huwag niyo nang basahin ang Bible. Ang issue kasi natin dito, yung application. Pagdating sa salvation, dapat i-apply natin ang yung mga sinasabi ni Apostol Pablo. Dahil ayon sa pag-aaral natin ngayon, siya ay tinawag ng ating Panginoong Hesus para sa kaligtasan nating mga hentil. At yung sinulat niya about salvation ay doon tayo hahatulan ng Diyos sa Judgment Day. Sa madaling salita, ang Book of Romans to Philemon ang dapat nating i-apply for salvation and life application. Kaya ang tunay na mararapture ay yung mga taong nagtiwala lamang sa gawa ni Kristo sapat upang ikay pinatawad na at naligtas na forever. Kapag ang gospel mo ay iba sa gospel na yan, ikaw ay maiiwan sa rapture at haharapin mo ang 7 years of tribulation na pinaka-worst na pangyayari sa kasaysayan ng mundo at ikaw ay tatawaging tribulation saint. Ngayong kaibigan, ating napag-aralan verse by verse at kung ano ang tunay na doctrine of salvation. Ang rightly dividing the scripture ay isang pinakamatalinong pag-aaral ng Biblia para malaman natin ang katotohanan. Nang dapat pala nating tanggaping gospel ay na kay Apostol Pablo na sinasabing bagong tipan ng ating Panginoong Hesus. At uhusgahan pala tayo ng Diyos ayon sa gospel na binigay kay Apostol Pablo. At ang maiiwan sa raptures ay tatawaging tribulation saints ayon sa Biblia.